ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa ilalim ng mabigat na himig ng musikang unti-unting bumabalot sa buong eksena. Unti-unti ring umaangat ang katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim. Isang lihim na hindi na kayang itago. Isang kasamaan na tuluyan nang nagpakita ng tunay nitong anyo. At sa bawat pintig ng musika, parang may puwersang humihila sa lahat papunta sa isang hindi na maiiwasang banggaan. Hindi na maikakaila pa. Tuluyan nang nilamon ng kasamaan si Via. Ang mga lihim na minsan niyang itinago. Ang mga kasinungalingang pilit niyang pinagtakpan. Ngayon, isa-isa nang nalalantad. Sa harap niya, nakatayo sina Rosel at Chris. Hindi makapaniwala. Ngunit wala ng pagtanggi. Ang kanilang mga mata, nag-aapoy sa galit, binabalot ng takot, at dinudurog ng sakit. Alam na nila ang lahat. Ang panlilinlang, ang pagtataksil, ang kasamaan na matagal nang pinagtulungan ni Via at Mel. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Bawat hininga mabigat, bawat titig puno ng paghusga. Bawat segundo tila walang hanggan. Pagkatapos, biglang dumating ang mga kapulisan. Matitigas ang hakbang. Diretso ang tingin. Handa para wakasan ang lahat. Aarestuhin sina Via at Mel. Dito na dapat magtatapos. Ngunit hindi para kay Via. Dahil si Via, hindi marunong sumuko. Sa isang iglap, hinugot niya ang baril. Isang malamig na kislap ng bakal. Isang malinaw na simbolo ng kanyang desperasyon. At ng tuluyan niyang pagbagsak. Itinutok niya ito kina Rosel at Chris. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang sa galit, kundi sa takot. Takot na tuluyan nang mawala sa kanya ang lahat. Lumayo kayo! Sigaw ni Via. Basag ang boses. Ngunit matalim. Punong-puno ng paninindigan. At pagkawasak. Sa kanyang mga mata, nagbabanggaan ang dalawang mundo. Ang natitirang konsensya. At ang malalim na hukay ng kanyang kasamaan. Si Rosel. Natatakot. Ngunit hindi umatras. Kahit nanginginig ang puso niya. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata. Punong-puno ng luha. Ngunit mas matatag kaysa dati. Sa kanyang isip. Bumabalik ang lahat. Ang pagkakaibigan. Ang tiwala. At ang sakit ng matinding pagtataksil. Via, hindi pa huli ang lahati. Mahina ang boses ni Rosel. Marupok ngunit puno ng pag-asa. Umaasa. Na may natitira pang kabutihan sa puso ni Via. Ngunit ang mga salitang iyon, tila naglaho lang sa hangin. Dahil sa likod ng baril. Malinaw na ang pinili ni Via. Samantala, si Chris. Tahimik. Ngunit handa. Bawat galaw niya, kontrolado. Bawat tingin, nakatuon kay Via. Sa likod ng kanyang katahimikan. Isang matinding determinasyon. Protektahan si Rosel. Kahit pa. Kailangan niyang isugal ang sarili niyang buhay. At sa kabilang dako. Mas malalim na sugat ang naglalagablab. Si Tali. Sa wakas nalaman na niya ang katotohanan. Si Mel. Ang pumatay sa kanyang ama si Darius. Isang pangalan pa lang. Sapat na para wasakin ang kanyang puso. Ang mga alaala ni Darius. Pagmamahal. Gabay. Pag-aaruga. Biglang bumuhos sa kanyang isipan. Kasabay ng isang mapait na katotohanan. Na ang lahat ng iyon ay marahas na inagaw sa kanya. Hindi na mapigilan ang galit ni Tali. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng luha. Ngunit nagliliyab sa paghihiganti. Iisa lang ang nasa isip niya. Katarungan para kay Darius. Lumapit siya kay Via. Dala ang sakit. Dala ang galit. Dala ang katotohanan. Bakit? Bakit ninyo ginawa iyon kay Darius? Nanginginig ang kanyang boses. Pero matapang. Sugatan.
Ngunit hindi urong. Ngunit ang isinagot ni Via. Hindi pagsisisi. Kundi galit. Para kay Via. Si Tali ay isa ng banta. Isang hadlang. Isang tinig na kailangang patahimikin. Sa isang mabilis na galaw. Umamba si Via. Handang manakit. Handang sumira. Handang burahin ang natitirang inosensya sa paligid niya. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, may sumulpot. Si Belle. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Hinablot niya si Tali palayo. Inilagay ang sarili sa pagitan nito at ni Via. Isang pader. Isang proteksyon. Isang paninindigan. Huwag mong gagalawin si Tali. Kalmado ang boses ni Belle. Ngunit may bigat. May babala. Sa kanyang dibdib. Isang malinaw na desisyon. Poprotektahan niya si Tali. Hindi lang bilang kaibigan. Kundi bilang isang taong mahalaga sa kanya. Saglit. Natigilan si Via. Sa harap ni Belle. Parang may bumalik. Isang alaala. Isang bahagi ng nakaraan. Isang panahon na hindi pa siya ganito. Ngunit, mabilis itong nawala. Napalitan ng malamig na determinasyon. At muling tumigas ang kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, lahat sila ay nasa bingit. Isang maling galaw. Isang maling desisyon. At maaaring magbago ang lahat. Si Roselle at Chris. Handa para sa tama. Kahit pa ang kapalit ay ang kanilang buhay. Si Tali. Punong-puno ng galit. At naghahanap ng hustisya para kay Darius. Si Belle. Matatag. Nakaharang. Handang isugal ang lahat. At si Via. Tuluyan ng nalulunod sa sariling dilim. Kumakapit. Sa natitirang kontrol. Sa mundong unti-unti nang gumuho sa kanyang harapan. At sa pagitan ng lahat. Katahimikan. Isang mabigat. Nakakasakal. Nakakatulig na katahimikan. Sa pagitan ng bawat sigaw. Bawat luha. Bawat hakbang. Mas malakas ang sinasabi ng mga titig. Galit. Takot. Pagmamahal. Desperasyon. At sa mga susunod na sandali. Isang iglap lang. Maaaring tuluyang magbago ang kapalaran ng lahat. Dahil sa ilalim ng anino ng katotohanan. Walang makakatakas. Walang makakaiwas. Sa bunga ng sarili nilang mga ginawa. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim. Lalo ring lumalalim. Ang sugat. Na iniwan ng mga lihim. Na sa wakas. Ay nabunyag. At sa isang iglap. Isang maling kibot. Isang maling hinga. At puputok ang lahat. Tahimik. Masyadong tahimik. Parang ang mundo mismo ay napahinto. Naghihintay. Kung sino ang unang gagalaw. At pagkatapos. Isang putok. Isang nakakabinging tunog ang bumasag sa katahimikan. Bang! Napapikit si Roselle. Napaatras si Tali. Napahigpit ang kamao ni Chris. At si Belle. Nanatiling nakatayo. Saglit. Parang walang nangyari. Ngunit maya-maya. Isang patak ng dugo. Ang dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang braso. Hindi si Roselle. Hindi si Chris. Si Belle. Ang tinamaan. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang labi. Ngunit nanatili siyang nakaharang kay Tali. Hindi siya umatras. Hindi siya bumigay. Belle, sigaw ni Tali, ang boses niya ay napunit sa takot at sakit. Ngunit bago pa siya makalapit, muling itinutok ni Via ang baril. Mas galit. Mas desperado. Mas wala ng kontrol. Walang lalapit, sigaw niya, halos mawalan na ng boses. Ang kanyang mga mata. Hindi na lamang galit ang laman. Kundi takot. Takot na tuluyan na siyang mawawala. Takot na wala nang babalikan. At sa unang pagkakataon, nakita iyon ni Roselle. Ang takot sa likod ng halimaw. Via tama na di. Mas mahina na ngayon ang boses ni Roselle. Mas mabigat.
Hindi na ito pagsusumamo, kundi paalam. Ngunit si Vea, umiling. Dahan-dahan. Matigas. Huli na pabulong niyang sambit. At doon, bumigay ang huling hibla ng kanyang konsensya. Muling tumaas ang baril. Direkta kay Rosel. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, kumilos si Chris. Mabilis. Walang pagdadalawang isip. Sinugod niya si Vea. At sa isang iglap, nag-agawan sila sa baril. Nagkagulo. Sigawan. Tulakan. Pag-igting ng bawat kalamnan. Bitawan mo yan, Vea, sigaw ni Chris, pilit inaagaw ang baril. Hindi. Wala na kayong karapatan, sigaw ni Vea pabalik, halos mawalan na ng ulirat. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, isang panibagong putok. Bang! At kasunod nito, katahimikan. Mas mabigat pa sa nauna. Dahan-dahang napaatras si Chris. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng gulat. At si Vea, nakatayo pa rin. Ngunit ang kanyang katawan, unti-unting nanghihina. Ang baril, nahulog mula sa kanyang kamay. At ang kanyang mga mata, wala nang galit, wala nang laban, kundi pagod. Matinding pagod. Dahan-dahan siyang napaluhod. Habang ang dugo, unti-unting kumakalat sa kanyang damit. Viali. Mahinang bulong ni Roselle. Hindi niya alam kung galit pa ba iyon. O awa. Lumapit ang mga kapulisan. Mabilis maingat handa. Ngunit wala nang paglaban mula kay Vea. Tapos na. Sa wakas. Tapos na. Sa kabilang banda. Agad lumuhod si Tali sa tabi ni Belle. Belle. Belle, huwag kang pumikiti. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Okay lang ako, pilit nang umiti si Belle kahit halatang nahihirapan. Ngunit ang kanyang mga mata, nakatuon kay Tali. Punong-puno ng pag-aalala. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Tali. At doon, tuluyang bumigay si Tali. Napahagulhol siya. Hindi na niya kayang pigilan pa. Hindi na galit ang nangingibabaw, kundi sakit. At takot na mawala ang isa pang taong mahalaga sa kanya. Samantala, si Vea ay nakahandusay na sa sahig. Napapalibutan ng ilaw. Ng mga taong dati niyang niloko. Ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Roselle. Isang huling sulyap. Isang huling koneksyon. Pasensya na Mahina. Halos hindi marinig. Ngunit sapat. Para tumago sa puso ni Roselle. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang kaaway. Kundi isang taong naligaw. At tuluyang nawala. Habang ang gabi ay nananatiling malamig. Isa-isang bumagsak ang mga pader ng kasinungalingan. Isa-isang naghilom. At sabay ding nasugatan muli. Ang mga pusong naiwan. At sa pagtatapos ng gabing iyon, hindi lamang hustisya ang naiwan, kundi mga tanong na hindi madaling sagutin, mga sugat na hindi basta gagaling, at mga alaala na kailanman hindi na mabubura.